13 kabanata. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa tabing dagat ang mga tao, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya: May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhing yon. Ngunit natuyo agad ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo. Ngunit ang binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan ng higit pa sa kailangan niya. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. At tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sani nakakita ang kanilang mga mata? Nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Diyos. Mapalad kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi nila ito nakita, at makarinig ng inyong naririnig, ngunit hindi nila ito napakinggan. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng turo tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang turong kanyang napakinggan. Yan ang katulad ng binhing nalaglag sa daan. Ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa mabatong lupa. Siya ang taong nakikinig ng turo at malugod na tumatanggap nito, ngunit hindi naman tumitimo sa kanyang puso ang turo na kanyang napakinggan. Dahil dito, sandali lamang siyang namumuhay ayon sa turo. Pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa salita, agad siyang tumitiwalag sa pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay naglalarawan sa mga taong nakikinig ng turo, ngunit dahil sa pagkabalisa sa mga bagay na makadupa at pagkahumaling sa kayamanan, ang turo ay nawala ng puwang sa kanilang puso at hindi makapamunga. Ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay yaong nakikinig at umuunawang mabuti sa turo ng Diyos. Kaya't siya'y namunga ng sagana, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Nagsalaysay uli si Jesus ng isa pang talinghaga sa kanila. Sinabi niya,
Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng masasamang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo ang trigo at magbunga, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, "Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga damo?" "Huwag," ang sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at sunugin. Pagkatapos, tipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig." Ito pa ang isang talinghagang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, kaya't umalsa ang buong masa. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga, at wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. "Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ng daigdig." Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. At ang masasamang damo naman ay ang mga pinaghaharian ng masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba, kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Isusugo ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at titipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga matuwid naman ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, subalit agad tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang perlas na yon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat ay hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao at pinagbukod-bukod ang mga isda.
Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuting isda at itinapon ang mga isdang hindi pakikinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo. Sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala ng paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. umalis si Jesus sa pook na yon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, Saan kumuha ng ganyang karunungan ng taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng yan? at siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambayan. At dahil ayaw nilang maniwala, hindi siya gumawa roon ng maraming himala.